Minsan kahit maganda ang simula, pangit ang nagiging kinahinatnan ng buhay dahil sa mga maling desisyon at pagmamatigas ng kalooban. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Si Judas Iscariote, isa sa 12, ay nakipagkita sa mga punong pari. Ano po ang ibibigay ninyo sa akin kung tulungan ko kayong madakip si Jesus? Tanong niya. Noon di binayaran nila si Judas ng 30 pirasong pilak. Mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang maipagkanulo si Jesus. Dumating ang unang araw ng pista ng tinapay na walang pampaalsa. Lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Saan po ninyo nais na maghanda kami ng hapunang Pampaskwa?" Sumagot siya, "Puntahan ninyo sa lungsod ang isang tao at sabihin ninyo sa kanya, ipinapasabi po ng guro na sumapit na ang kanyang oras. Siya at ang alagad niya ay sa bahay ninyo kakain ng hapunang Pampaskwa." Sinunod ng mga alagad ang utos ni Jesus at dooy inihanda nga nila ang hapunang Pampaskwa. Nang gabing iyon, dumulog sa hapag si Jesus kasama ang 12. Sinabi ni Jesus habang sila'y kumakain, "Tinitiyak ko sa inyo, ako'y ipagkakanulo ng isa sa inyo." Nanlumo ang mga alagad at isa-isang nagtanong sa kanya, "Hindi ako iyon, di po ba, Panginoon?" Sumagot si Jesus, "Ang kasabay kong nagsawsaw sa mangkok ang siyang magkakanulo sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat tungkol sa kanya, subalit kahabag-habag ang taong magkakanulo sa kanya. Mabuti pa sa taong iyon ang hindi na siya ipinanganak." Si Judas na magkakanulo sa kanya ay nagtanong din, "Guro, ako po ba?" Sumagot si Jesus, "Ikaw ang nagsabi niyan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay tragedy. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection ngayong araw na ito, kayo po muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, follow at subscribe sa ating page na Word of the Day. Ganun din po pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media. Para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Paki-like and follow na rin po ako sa YouTube at sa Instagram. At gusto kong pasalamatan lahat po nagpapakita ng appreciation sa pamamagitan ng inyong financial support sa ating programa na Word of the Day, sa pagpapadala ng inyong tulong. Maraming salamat po. Well appreciated. Ganon din po sa mga dumadalaw at mga nagpipilgrimage dito po sa Shrine of the Holy Face of Jesus sa Nampikwan. Thank you so much po for coming over and making it sure na magkikita-kita po tayo dito. Mga kapatid, tayo ay nasa Miyerkules na, no? Sa mga mahal na araw o yung Holy Wednesday. At narinig po muli natin ang kwento tungkol sa pagkakanulo ni Judas sa ating Panginoon, nang ipagpalit ni Judas si Jesus sa halagang 30 pirasong pilak. Mga kapatid, ito yung nakakalungkot. This is really tragic. No? Pag sinabi nating tragic, tragedy, trahedya, ito ay ibig sabihin hindi maganda ang ending. Kanino hindi magandang ending? Kay Jesus ba o kay Judas? Sayang, kasi maganda ang umpisa, pero hindi naging maganda ang kinahinatnan. Sa buhay natin, ito'y isang realidad. Hindi lahat na maganda ang umpisa ay maganda ang naging ending. Hindi rin naman lahat ng mga pangit ang umpisa, pangit din ang ending, kasi may mga pangit nga ang umpisa, pero naging maganda naman ang ending. Sa buhay natin, ano ba yung klase ng ending na gusto natin? Ano ho?
Kasi iba-iba naman tayo ng mga umpisa sa buhay. Yung iba, ang umpisa maganda na yung buhay, masagana na yung buhay, galing sa isang kilalang pamilya, isang nakakaangat na pamilya, may mga pinag-aralan, pero hindi lahat nagiging maganda ang ending ng buhay. Meron din naman tayo maririnig ng mga kwento na medyo ang hirap, pangit ang umpisa, galing sa magulong pamilya, o kaya naman ay nag-umpisa na maraming mga bisyo, no? Pero naging maganda yung ending kasi nagkaroon ng pagbabago, nagkaroon ng reconciliation, nagkaroon ng pag-aayos ng sarili at ng buhay. Sana maging maganda yung ending natin. But it is up to us. It is up to you. Ano yung ending na gusto mo? Lahat ay may ending. Lahat ay hahantong sa katapusan. But ano yung klase ng ending na gusto natin? Sana piliin natin yung magandang ending. At ito yung pagtatrabahuhan natin, ito yung pagsusumikapan natin. And it is not too late. No? Buhay pa tayo ngayon. Ibig sabihin, binibigyan pa tayo ng chance, ng opportunity to make a better ending. Pero nasa kamay natin yan, desisyon natin yan. Sa grasya at sa awa at sa tulong ng Diyos, posible na maging maganda ang ending. Kaya lang nakakalungkot sa ating kwento ngayong araw na ito. Kasi maganda ang beginning, maganda ang umpisa ni Judas. He was called by Jesus to be one of His disciples and then later on, apostles. Yung pagtawag na Jesus ay isa ng pagkakataon, isang napakagandang simula, isang napakagandang pagkakataon. Imagine, to be called by Jesus, to be one of the followers and apostle of Jesus. Napakaganda na nun eh. Pero bakit hindi naging maganda ang ending? From a disciple to traitor. Pangit po, di ba? Mula sa pagiging alagad at naging trahedor. Siya yung nagkanulo. Imagine, ipinagbili niya si Jesus sa halaga ng 30 pieces of silver. Alam niyo, sabi nga nila, ito daw 30 pieces of silver ay sahod ng isang rejected shepherd, no? Kaya yung halagang yun na napakamura at mababang halaga is actually pagpapakita na Judas was rejecting Jesus to be his shepherd. Talagang kaya niya nagawa yun is because hindi niya matanggap at hindi niya ma-recognize si Jesus na kanyang pastol. Sa kabila ng lahat ng kanyang nasaksihan, sa kabila ng lahat ng kanyang nakita, sa kabila ng lahat ng kanyang narinig kay Jesus, he rejected Jesus at ipinagpalit sa pera. Mga kapatid, tingnan natin yung ating mga sarili. Meron bang Judas part sa ating puso na kung saan ay ipinagpapalit natin si Jesus sa pera. Ipinagpapalit natin si Jesus sa makamundong yaman. Ipinagpapalit natin si Jesus sa material na bagay. Hindi na si Jesus ang itinuturing nating mabuting pastol, kundi ang pera, ang posisyon, ang katanyagan, ang material na bagay, o baka naman ang ating sarili. Mga kapatid, huwag na tayong magturuan. Baka tayo, we have a share in the betrayal of Jesus. Tayo rin in one way or another, we betrayed the Lord. Pero mga kapatid, hindi pa huli ang lahat. We are given a chance, an opportunity to start again. Kaya nga, sana wag maging trahedya yung buhay natin. Ang buhay ni Judas ay naging isang trahedya. Maganda ang umpisa, pero pangit ang naging ending. At alam natin ang ginawa ni Judas, he committed suicide. Hindi niya matanggap, sa halip na magsisi, pinanindigan niya ang kanyang pagkakamali, ang kanyang kayabangan, ang kanyang rejection of Jesus' love. He rejected the love of Jesus. Sana po tayo, pangit man ang mga choices, mali man ating mga pagpili sa buhay, we still have the chance to make the right choice.
piliin ang tama at mabuti. Yan si Jesus. Tanggapin ang kanyang pagmamahal. And for sure, magiging maganda ang ending ng buhay natin. Hindi magiging tragedy, kundi isang a love story. Mayroong happy ending, hindi tragic ending. Sabi nga, we will live happily ever after. Kasama si Jesus, kasama ang Diyos sa buhay na walang hanggan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, salamat po dahil patuloy mo kaming binibigyan ng pagkakataon para pumili ng tama, mabuti at maayos. Bigyan mo po kami ng kakayanang panindigan at piliin kung ano ang iyong kalooban. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen.